Sir, kay Kong Leviste lang, sir. Regarding po dun sa sinasabing listahan na galing kay Yusek Cabral, kasi po, did you accuse Congressman Terry Ridon of having insertions in the 2025 budget? Kasi po may statement po siya ngayon lang po. Dito po mga kababayan, magandang araw, magandang umaga po, magandang gabi o anong oras man dyan kung saan dako mga sa mundo. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan natin ngayon itong patungkol kay Representative Labiste. Ito ba, tinanong ho siya dahil inaakusahan daw niya si Redon patungkol doon sa mga insertion pero hindi naman sinasabi talaga ito ni pagkakaintindi natin. Pagkakaintindi ko dito sa sinasabi ni Labiste, hindi naman na tinutukoy na pinipersonal niya si Redon, si Tere Redon, hindi naman pinipersonal, kundi pinapangalan talaga doon sa kanyang Saro party list. Ng briefing, sabi niya impossible na magkaroon siya ng insertion sa 2025 dahil kakabalik niya lang po sa Kongreso ngayong 28 Congress. Malinaw po, ang Bicol Saro Party List po yung nasa 19th Congress. At it's not really an accusation kasi aminin na lang natin lahat ng congressman may submission sa DPWH budget, hindi sa House necessarily, pati sa NEP. At ito po ay hindi inaamin ng DPWH pero pwede ba aminin ng lahat ng mga congressman, meron tayong sinasubmit sa NEP. At ang mga files na yun ay nasa opisina ni Yusek Cabral at sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco, yung district congressman, alam natin anong mga project niya kasi nasa distrito niya. Yung party list, hindi natin alam. Pero to respond to the particular case that you just mentioned, sa listahan po na meron ako mula kay Yusek Cabral, nandun po ang 150 million pesos road projects ng Bicol Saro sa Pamplona at Pasacao, Camsur. Yun po ay isang halimbawa po lamang. Klaro-klaro po sinasabi ni Labiste dito na hindi naman sa pagkakaintindi ko dito hindi niya tinutukoy na personal ito kay Redon. Nagkakataon lang na si Redon ay representative sa isang party list. Sinasabi doon ang Saro party list. Parang allergy to si si Redon kasi iba kasi yung congressman ka na nag-represent ka ng isang distrito at saka nag-represent ka ng isang party list. Kaya hinamon kasi ito ni Redon si Labiste kung bakit hindi mo pa pangalanan o di ayun pinangalanan na yung party list na siya ang nag-represent. Alangan naman hindi sasabihin ni Labiste yung pangalan ng congressman na nag-represent sa ganung party list. Kaya dito ho, saludo ako dito sa batang to. Ang batang-bata pa to pero naku po, ang taba ng utak at saka ito kasi ang klaseng isang mambabatas na kinakailangan nating mga Pilipino. Salamat tayo rito nila Kiko Barsaga, ito si Labiste at nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Itong tatlo napakatapang mga bata pa. Kaya sana itong mga klase ng mga mambabatas, congressman, napakatapang, sana hindi ito lalamunin sa sistema ng ating gobyerno na pinapatakbo itong mga batugan, o kumbaga sabihin natin mga antik, mga seniors na mga congressman. Dahil itong mga nasa katabi niya mga matatanda na pero playing safe pa rin. Pero itong batang-bata talaga, nako, kumbaga walang kinakatakutan. Ito kasi ang mga ehemplo, mga kababayan, sa isang, halimbawa magtatrabaho ka, fair lang yung pinagtatrabaho na, by the book lang. Wala kang maapakan, sinusundan mo lang yung batas. So hindi tayo magkakamali. Pero itong mga iba tahimik tong nasa gilid niya Halatang halata may ginagawang kabalbalan.
Sir, just to follow up po, pero does it mean na irregular ba siya kaagad? Yung ganung proposal or part of the regular scheme or regular process of budgeting and proposals? Well, yung maaari ko lang sabihin is hindi inaamin ng DPWH na ang mga congressman ay hinihingan at nagbibigay ng 150M kada congressman sa National Expenditure Program. At muli, pwede niyong tanungin kahit sinong congressman. Lahat po kami ay hinihingan ng submission para sa aming mga distrito o party list allocation. Pero officially po, kahit sa 2026 budget hearings, sa NEP, sinasabi nila agency submission yung NEP. Sa 2026 budget hearings po, may isang member of the minority na nagtanong kung ang NEP ay may insertions ba ng congressman at ang sinagot ng DPWH ay wala dahil ang NEP ay dapat galing sa agency. But insertions are po, hindi naman po yun yung proposals. Kasi po, I think it's just normal, regular lang po, and you're just doing your job as House lawmakers to propose. I don't think it's insertions So, po ang tawag. dalawa pang Excuse me, siguro hindi naman yung issue ngayon dito. yung Isa pa itong matanda nito Hindi ko, sinong pangalan nitong congressman nito? Kasali yun sa pinag-usapan. Bakit inaawat mo? Itong, makita mo itong dalawa itong tatlo magkatabi. Ang tatanda na nito Bakit kaya ganun na lang sila mag-react? Hindi na ganun ang issue. Bakit ano bang dapat pang itatago dyan? Makita natin dito mga kababayan itong mga matanda na walang kinatatandaan. Itong batang-bata pa, pinipilit niyang ipaliwanag ng maayos. Pero ito, inaawat mga insertions at yung process of allocating funds on per district level. So, siguro non-issue yan dito. Non-issue ngayon. Magugulo lang tayo pagka pinag-usapan. Anong non-issue? Anong ginugulo? Akala mo lang kaming mga nanonood sa inyo, hindi kami makakaintindi? Magdugtong-dugtong kayo lang ang marunong umintindi sa gusto nyo sasabihin dyan? Itong matandang to kaedad ko to Dito talaga natin makita mga kababayan. Kung makita natin dito itong katabi niya si Delilah ng ano ko po. Tumatanda na to sila dito sa pagiging mambabatas pero makita natin kung hanggang saan ang tapang nila. Ito linamo na to ng sistema Biro na dito na harap-harapan na binuking ni Labiste. Na hindi sila aamin. Talagang hindi aamin 'yon. Dahil yung pera na magkano 'yun? 150M. Tapos yung 150M parang 'yun ang kasabihan na naalala ko dati. Yung sinasabi na ipaparking. Kahit hindi ka nag-request, automatic na lang nila na ilalagay doon sa pangalan mo. Dahil pag halimbawa may mga sabihin natin kung may anong kaganapan. Tulad lang ng example doon sa Dito lang naisip ko tuloy ito Example doon sa pag-impeach kay BP Inday Sara. Bakit ang dami-daming agad-agad pumipirma yung mga kongresista doon? Di ba ganun ang kalakalan? Pinarkingan na ng halaga na gano'n. O sige, pirmahan mo lang to tapos yung pinarking na magkano yung amount sa inyo, pwede nyo na sabihin natin, pwede nyo na ibulsa. Parang gano'n ang pagka-intindi ko. Kaya dito, booking na booking sila kay Labiste. Natin yung mga insertions, diversions, dahil maraming maraming process na sa budget preparation pa lang nakikialam naman. For example, sa budget preparation sa
sa local districts, nakikialam talaga ako. Kasi gusto ko yung mga proyekto ron tama. Kung pwede kong doktoran lang, sir, sa topic on the files of Yusek Cabral, hindi alam ng taong bayan ano yung 150M submission ng bawat congressman. Kaya kung isa publiko ang mga files na ito, magkakaalaman na ano yung 150M na isinumite ng bawat isa sa amin taon-taon. At kaya siguro ayaw ng iba lumabas ang mga files na ito dahil until now, it is not the case that this has been disclosed what projects each of us submits. Sir, sorry, pahabol lang. Actually, kaya lang po natanong yun kasi in the context of the files na hawak po ni Yusek Cabral na tinatakot po natin noong una na baka nawala at sabi po ni Kong Lian meron siyang kopya. Kaya lang po siya natanong. Sir, just to final question na lang po. Kasi baka po mali yung understanding namin at ng public regarding the process. Yung sinasabi niyo pong 150 million, iba pa po ba to dun sa pakikipag-ugnayan ng congressman, kunyari for DPWH, sa kanyang district engineer, regarding sa mga, kunyari, ano kailangan ng mga distrito, hiwalay pa po ito doon? Alam niyo yung amendments, hindi naman masama yan. Actually, kung mayroong mga emergencies, mayroong mga... Pagkakaalam lang ng mga tao, magpunta tayo doon kay, sinasabi, may mga emergency. Saan yun gagamitin yon? Di ba yung mga constituent sa kada distrito, pag may problema, magpunta doon sa mga representative, dyan sa mga congressman, hihingi ng tulong. Kaya sa akin lang itong mga amendments, tinatawag nila mga insertion or pork barrel, dati, naku po, mas okay pa yun, ibibigay na lang diretso doon sa DSWD, yung namamahala. Halimbawa, yung mga nagkasakit, ipundo doon, idagdag doon sa medical care na pundo para mapangalagaan yung health. Itong iba naman doon sa mga halimbawa, magkaroon ng mga kalamidad, may may DSWD naman. Bakit kailangan pa magpunta dyan sa mga sinasabing mga representative, mga congressman? Ano yon? Papugi? Ginagamit doon dito mga kaibigan, no? Pagkakaintindi ko dito, ginagamit nila yung sinasabi nilang insertion amendments para yung pagpapupugi nila. Pamumulitika. Kumbaga, pangpalubag loob doon sa mga constituent. Maganda to si itong congressman nito okay to Okay lang sana kung ang pera na yon nagastos ng maayos. Ang iba dyan, lumiliko Ang iba dyan, karamihan, base dito sa sinasabi ni Labistia, tinanong niya yung mami niya, hindi alam ng mami niya bakit andyan. Ilang mga mababatas dyan sa mga congressman. Itong mga congressman talaga halatang-halata na alam nila yon dahil nagiging kaugalian na. Dahil yung DPWH ayon dito sa sinasabi na may mga submission talaga. Dahil nanigurado itong DPWH dahil bawat project, itong mga mambabatas natin, itong mga politiko, ay gusto ng kickback. Kaya automatic kickback. Saan ka pa yung 150M? Matik yun. Sa akin pagkakaintindi, kickback yun. Saan ka pa? Yung budget mo, halimbawa budget mo for the next year, to 2026, may nakaparada na sa yung amount na yon. Hindi pa nga nabuo yung project, may kickback ka na. Kickback ang taang pagkakaintindi ko dyan. Kaya, ang daming makakabuisit na mga ginagawa nila dyan. Ang babatas ka sana, gagawa ka lang ng batas. Kaya itong si Labiste, napakagaling tong batang to. Ilang taon pa tong batang to, batang-bata pa. Pero sana ito hindi to mahaluan ng dugo nitong mga buhaya nito. Itong pagiging kalapati niya dyan, makipaglaban siya dyan sa mga ahas.
sana manalo ang kabutihan niya ginawa na to laban itong mga nakakatandang mga buaya. In a particular district or a particular area or a particular agency, pwede namang magkaroon ng, kaya may period of amendments. Ang pinakamasama lang, sa tingin ko, yung nangyari ng 2025 budget sa BICAM, kung saan doon na nagkaroon ng insertions na hindi na pag-usapan. Kundi ang parang nangyari, ang nag-usap-usap lang, yung members of the BICAM. At dinidinay pa ng chairman mismo ng Senate Committee on Finance na may participation siya dun sa mga insertion sa BICAM. So yun yung malaking problema. Pero yung amendments sa House, hindi problema. Part of the process. Kaya nga may period of amendments.